Hi, Christian here. This is Chris Talks. Welcome to my podcast. Hi guys, welcome back to my podcast, and it's another lockdown episode here in the Philippines because we're down again to our third season ng ECQ. Unfortunately, we're back again to lockdown. So ngayon, parang napapaisip tayo, we all ask the same question, kailan ba matatapos tong lockdown? Kailan ba matatapos tong pandemic? Ang naiisip na lang natin is balikan yung mga masasayang araw na wala pa yung lockdown. And makakasama ko in this episode ang aking mga model friends na sina Kyla from the US, si June, Bien, and Kim from the Philippines. Hi guys, welcome to my podcast. Hello, Kuya. Hello, Kuya Hello. Mark. Hello, Ayan. everyone. Yes, welcome back Queen June and Kyla kasi sila ay mga guests ko na before. And pinapakilala ko nga pala sa inyo ang aking bagong guests na sina Kim and si Bien. Bien and Kim, magpakilala muna kayo sa ating mga listeners. Hello, my name is Kimberly Dale, pero Kim for short. And nakilala ko si Kuya Mark sa isang modeling contest sa Kumu. Ayan. Yan. Bien, how about you? Hi, I'm Bien Andre Standa, but you guys can call me Bien. And also, nakilala ko rin si Kuya Mark sa Kumu. Yun lang. Yan. Yes, we are all came from Kumu. Doon kami nagkakilala sa Kumu live stream app here in the Philippines. So yan guys, so alam niyo naman na lockdown ulit sa Pilipinas and parang napapaisip tayo kung kailan ba talaga matatapos to. And parang every time na nagkakaroon ng lockdown, napapaisip tayo, parang binabalikan natin yung mga masasayang memories natin before. So I want to know, ano ba talaga yung buhay niyo before the pandemic? Let's start with Kyla from the US. Ako, Kuya, gala kasi kami, family namin. Talagang mahilig kami mag-travel sa iba't ibang state, ganyan. Tapos, party talaga dito sa bahay. Tapos, mga Filipino parties or Filipino-American parties. Dito kasi uso yun. So, doon kami pumupunta. Even though medyo taong bahay ako talaga. Pero yon, after namin naman mag-vaccine. Dito kasi iba siya sa Philippines. Kasi dito, nung nagka-vaccine na, pwede nang lumabas ng walang mask. Pero for me, kailangan pa rin kasi magkaka-COVID ka pa rin. Pero yun, yung life ko before pandemic, sobrang iba kasi yung hours ko sa work consistent. Unlike ngayon na sobrang hirap humanap ng trabaho, tapos online class ngayon, which is very hard kasi sa math class pa nga lang sa personal, sobrang hindi ako natututo. How much more ngayong online, di ba? So, yun, Kuya, ganun yung buhay ko noon. Yes. And how about naman sa'yo, Queen June? Hello. Charing, may paganan. So my life before quarantines, I do adventures. We do trekking. Nagpupunta kaming fall, just like that. And beach. Beach talaga. Kasi malapit lang kami dito sa beach. So, kung gusto na namin pumunta yon. Tas, I'm a pageant handler. Model mentor din dito sa amin. So, nung nagka-pandemic, ang hirap mag-adjust kasi yung labas ng labas, pero ngayon nasa loob ka na lang ng bahay. Sabi ni Kim, bawal lumabas. How about you, Bien? Pero pag pinayagan, Totoo. Pag pinayagan, pwede na lumabas. Pag nag-comply. Okay, Bien, ikaw naman. For me, my life before lockdown, wala, masaya. Kasi ako ako yung taong bar hopping, laging inom.
Siyempre, travel. Yun, yung mga nakakamiss na tayo. Tapos, nakakamiss lang yung mga time na free kang gawin lahat ng gusto mo. Kasi dami ng restrictions. Pupunta ka ng beach, kailangan hanapin papel. Unlike before na diretso ka lang. Thank you, Bien. Okay, how about you, Kim? Ayun, life before lockdown. For me, sobrang laking adjustment ang nangyari kasi lahat ng source of income ko is talagang nasa labas, like yung modeling, yun yung first. And then yung business namin, lagi kasi kami nagta-travel around Asia. We certify fitness trainers and therapists. So, nung nag-lockdown, syempre, nakat down lahat ng source of income. And then, super hirap i-adjust kasi lahat online shoots, and then online na rin yung business. So, ayun. But over time, nakapag-adjust naman din. So, ayun. Yes, actually, parang may common kaming dalawa ni Kyla kasi parang ako before lockdown, working student ako. So parang wala akong pinagtuunan ng pansin ko di mag-aral at gumala, ganyan. Mag-travel din, pumunta sa beach. Yan, mahilig kasi ako mag-beach. So madalas ako nasa Batangas, nasa Subic, ganyan. So mahilig din ako mag-travel. And yun nga, siguro as a person, parang napaka-happy-go-lucky ko talaga nung before pandemic. Parang hindi ko iniisip na mag-ipon, parang gastos lang ako ng gastos, ganyan. Parang living my life talaga. And party kung party, as in party hanggang madaling araw. That's life before pandemic. And so since nabanggit ko yung parang yung pagkatao ko, kayo ba? Ano ba yung pagkatao niyo before? Kasi we're talking about your life. Yung nagta-travel kayo, yung may mga business kayo, nagmo-model kayo, pero ano yung pagkatao niyo na sa tingin niyo na bago during pandemic? Or nabago nang dahil sa pandemic? Ako, kuya, gaya sa'yo, natutunan ko mag-ipon. Even though most of the time natatempt, pero deep down, alam ko na hindi ko dapat gastusin to sa kung ano-ano lang kasi yung hours ko ngayon sa work sobrang inconsistent. Unlike noon na 7 days akong nag-work, minsan wala pang day off, ganyan. Tapos ngayon, twice or once a week lang, minsan hindi pa. So like sobrang laking pagbabago nun sa akin kasi nasanay ako na ganito yung salary ko noon, nababayaran ko yung kailangan kong bayaran, mga tuition ko, ganyan. Unlike ngayon na mahirap kasi dito sa US, unlike dyan sa Pinas na pag nag-enroll ka, alam mo yon, dito kasi mas mahal talaga. May student loan pa, ganyan. So, babayaran mo yun for the rest of your life na depende na lang din kung may scholarship ka talaga at sobrang talino mo, mababayaran ka nila. Ako, sobrang, hindi ako ganun nagsipag nung high school. Nagsipag na lang ako nung last year kasi last year na eh. Pero yon yung kailan noon, before pandemic, ako kasi magastos talaga ako. Pag nagkapera ako talagang go, gastos, ganyan. Ngayon, mas ko siya, mas nahahandle ko siya ng wisely. Parang, ito, para yun dito, ito, para to dito. Nagtatabi ako, ganyan. Kasi ngayon, parang ang hirap kasi kuya eh. Kasi noon parang tinake advantage natin na lahat. Tapos ngayon, nagpapakahirap tayo, parang lahat talaga nagbago. Nang isang ganun lang. Yun, natuto akong mag-ipon, natuto din akong maging taong bahay lalo. Kasi, pero yun, natuto ako na mag-enjoy kung ano yung meron ka ngayon kasi hindi habang buhay nasa sayo yun. Ayun. Maging grateful ka sa mga bagay and maging kontento ka sa mga bagay na nasa sayo ngayon kasi kaya niyang mawala anytime.
Totoo yan. And I think ako, sa pagiging happy-go-lucky ko talaga, sobrang nakadepende ako sa magulang ko. So, yung mga pinagkakagastusan ko dati, hindi nanggagaling sa pera ko yun eh. Hindi ko siya pinaghirapan. Kundi parang hinihingi ko sa magulang ko. So parang, alam mo yung tumanda ako na nasa, nasa bahay ng magulang. And then pag may gusto akong bilhin, hinihingi ko sa kanila. So parang hindi ako nasanay na magpakahirap para sa gusto kong makuha. So yun ako. Pero I think naman na ginamit ko naman yung yung pera ng magulang ko na maganda kasi nag-aral ako. So instead of wasting every money na sa ibang bagay, nag-aral ako. So yun yung sa akin. And sobrang hirap pala na bigla ka nagbago from dati na pagiging happy-go-lucky to becoming a person na kailangan mo mag-ipon, mag talagang magkaroon ka ng 3 trabaho para lang magkaroon ng pera and all. So yun. How about you, Bien? So before, syempre, parang sa inyo yung happy-go-lucky ako. Pero ba't na kasi nagkaroon ng lockdown? Parang ano yun, parang mas nag-focus ko ngayon sa family ko. Na parang hindi na ako umuwi ng madaling araw. Madaling araw. Tapos dapat 5:30 or 6 andun na ako sa bahay ngayong mga ganun. At ngayong mga time na ganito ng pandemic. Siyempre may curfew, char, hindi. But before kasi, talagang hanggang 4, minsan umaga. Ngayon ko lang na-realize na kailangan pala mag-focus. I-focus mo rin family mo. Yung parang nahihirapan ako. So yun kasi nga, parang katulad ngayon, meron kaming family problem kasi nga lahat kami nagkasakit sa bahay. Kaya ako nakahiwalay. Hindi ko alam kung may COVID o kung ano. Kasi nawalan ako ng panlasa until now. Next may naka-quarantine ako. Ngayon ko lang naiisip na parang, ganito ka rin thing na kailangan focus ka. Kailangan talagang iniisip mo yung family mo. Ngayon, may problema kayo na lahat kayo nagkasakit or ganito. Parang nagsisisi ka ng before na super happy ka. Tapos darating yung time na ganito. Biglang naiiyak ako. Kasi, naiiyak ako. Okay. Ayun. Yun lang. Yung parang naisip ko na parang mas maganda palang unahin muna yung family mo before anything else. Yun lang yung talaga yung parang pagsisisi ko noon na mas inuna ko yung sarili ko kaysa sa kanila. Yun lang. Oh, Bien, hugs for you. Virtual hugs muna talaga. And sobrang na-shock kami. Hindi namin alam na we're doing this recording and you having these symptoms. And we're really hoping and praying na maging okay ka, maging hindi na siya lumala, and maging okay ka and your family. And totoo naman talaga na parang ang laki ng pagbabago ng lahat ng pamilyang Pilipino. Kasi before, nakatira kasi ako sa Makati, so nakahiwalay ako sa sa parents ko. Pero umuwi ako every week, ganyan. So parang na-realize ko na parang before nasanay tayo na yung sarili lang natin yung iniisip natin. Hindi natin masyado binibigyan ng attention yung family. And now, during the pandemic, lahat tayo naka-lockdown, nasa iisang bahay tayo. So, nabibigyan natin ngayon ng time yung ating mga family and nababantayan natin ang bawat isa. Yun. How about you, Kim? Ayun, same kay Kyla or most of us naman. Ganun din ako, magastos din talaga. Tapos, yun, bili ng kung ano, shopping ng shopping, and then, all of a sudden, biglang just one click na wala lahat. Especially ngayon, hindi naman stable lalo yung modeling industry, yung sa business side, hindi rin siya stable. So, yun, I've learned na dapat talagang pahalagahan yung money na meron ka, dapat mag-ipon. And then most of all is yung family. Of course, kasi hindi naman natin alam kung sino yung like agad mawawala kasi COVID, isang ano lang. Actually, yung lolo ko, sa side ng lola, mom ko, namatay siya, 24 hours lang, COVID.
So, ayun, hindi din kami masyadong nagsuspend time sa kanila before. Kasi syempre kahit papano medyo malayong ano na eh. Kapatid siya ng lola ko, so hindi na masyado. And then ngayon, parang netong COVID, netong lockdown, nagkaroon kami ng family fellowship, ganun. And then, parang naging, it drew us closer, yung family. So, ayun. And then the importance of friendship, of course, yun din. And mental health. Ayun, that's all. Yan, sorry to hear about that, Kim. And yes, parang medyo ano din ako doon kasi alam naman natin, hindi naman siguro naging bago for my friends na maririnig nila yung story na nawala din yung mother ko last year lang during pandemic. Pero hindi naman siya dahil sa COVID. Pero yun nga, nagkasakit siya and dahil siguro na rin sa parang lockdown, ang hirap pumunta sa hospitals, sa mga ospital, mahirap pumunta, ang hirap magpa-check up, lalo na sa mga doktor kasi virtual. So, paano nila matetest yung bawat pasyente? Yun, 1 year na ang nakalipas nung nawala yung mother ko. And sobrang laki talaga ng pagbabago from then. From then on. Kasi unang-una, parang kaming bumalik sa simula. Dati, parang napaka-gaan ng buhay, napaka-comfortable. Tapos biglang, nung nawala siya, parang ang daming nawala. May mga part ng business namin na kailangan na ibenta para lang magkaroon ng, alam niyo yun, source of income. So, naging mahirap talaga. And every time na naiisip ko yung nangyari before, parang medyo natiri-eye pa rin ako. Pero I just want to be strong din. Kasi parang gusto ko rin naman makamove on from that. And I think really eye-opener talaga tong lockdown. Kasi doon mo masasabi na habang bata ka pa, you really have to be resourceful. You have to save money. You have to love your family. Yun. And syempre, love everyone din. Kahit sino pa yan. Kahit mga strangers yan. Yun. How about you, Queen June? Bago tayo maging emotional dito. So, ayan, Chares. Hello, I'm back. Magsasalita po ako ulit. And, this pandemic taught me na to give time sa family. Priority first before yung kagustuhan mo. Kasi hindi naman every time yung gusto mo nandyan. Kasi you need to set your goals before nung... Iba kasi, parang akin kasi, after graduation ng college, parang pinabayaan mo na nila ako to do whatever I want. So now, ngayong pandemic, kailangan ko nang isipin to prioritize myself. Hindi na yung sa iba yung makikinig. So, this taught me kung dapat, set things first. Huwag na yung ibang bagay. And magastos, kailangan na magtipid. Kasi hindi naman, makukuha naman natin dahil sa pag-iipon, pero hindi na yung panay-panay. Kasi parang compulsive buyer ako. Parang pag nakita ko na, ay gusto ko nito, sige, bibilhin ko. Tapos after mong makuha, iisipin mo, saan ko gagamitin? So ngayon, yun, nalalasen na yung pagbili ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat at sa mga bagay na dapat bilhin. So, Yes, and yes, I have to agree with that na parang at this moment, kailangan natin ma-set na yung mga priorities natin. Kung before, parang napakagastos natin, party-party, travel-travel. Ngayon, parang kailangan natin talaga i-set yung priority natin na ano ba talaga dapat ang unahin. Kung ano ba talaga dapat ang unahin. So, sa tingin nyo ba ngayon, ano yung priority nyo ngayon? Bien, ikaw muna. Priority ko ngayon, gusto ko gumaling ako. Kaya hindi. Siyempre, kapag after gumaling, siyempre, priority ko ngayon. Talagaan ko muna yung lolo't lola ko kasi sila yung parang, yung risk. So, yun pang makakaramdam sila na kung ano.
Yun, mag-focus muna ako sa pag-aalaga doon sa dalawang matanda na alaga. Yun lang siguro for now for me. And also pala, na-ice cream papers ko. Yun lang. Tapos i-try papers ko din. Okay na. Yun lang. Yung focus ako ngayon. Yes naman, Bien. And hopefully talaga yung pag-aayos mo ng documents, finally, iyan na talaga yung calling mo talaga. And hopefully, pagkita-kita tayo bago ka umalis, kung saan ka man papunta. And we will support you, Bien. Tama ba, Bien? Aalis ka ba ng Pilipinas? Ate Bien, saan punta? Pero saan ka punta, Te? Ayoko magsalita ng patapos kasi. Okay, how about you, Kim? Priority, no? Health, of course. Number 1, then family, tapos yung future. Yun talaga yung priority ko as of now. Yun yung lagi kong iniisip. So, ayun lang. Yes. And how about you, Queen June? At first, I need to get my my teaching units, then masterals, and then magpo-board exam, wishing to get it, and ayun, family, tas syempre, healing to all, ganon. We need that. Yes, alam mo nakakatuwa kasi yung mga priorities natin ngayon parang iba't iba at iba yung priorities natin sa mga priorities natin before. Kung dati parang priority natin gumala, mag-travel, mag-shopping, ganyan. Pero parang ngayon parang we all have one thing in common and that is for our future talaga. Ano yung magiging pagkatao natin in the future, 5 years from now, ganyan. So, ako talaga, parang sinaset ko na rin yung priority ko na eto talaga, kailangan ko talaga mag-ipon. First of all, yung pag-iipon kasi hindi madali at mahirap ang buhay, pero kakayanin. And syempre, yung pangalawa is yung sa health. Syempre. And of course, third priority ko is yung magandang relasyon with the family and friends. Kasi we have to be honest, during the lockdown, mas nakilala natin kung sino yung mga taong nasa behind natin. Sino yung mga taong nanatili to support us from ups and downs. Yung tipong lahat ng mga naging problema natin during the pandemic, the lockdown, ito yung mga taong nakasupport pa rin sa'yo. Di ba? We have to remember that, di ba? Hindi lahat ng tao na natili sa likod nyo noong mga panahon na kinakailangan nyo sila, ay nandyan sila. Di ba? Ba't parang may Yes. hugot ka dyan? Totoo Parang may yan. hugot. Totoo yan, kuya. Wala naman akong hugot, pero based on my experience, mas naintindihan ko siya nung nawala yung mother ko. Kasi parang may mga kaibigan ako na hindi na talaga namansin. Yung time na kailangan mo ng tulong, hindi nila ikaw tinulungan. Ay, ang drama natin. Kaya mo yan. Pero that's the story of life eh. Doon natin matetest talaga yung relationship, yung good relationship. Diba? During the times na nasa baba ka. Diba? Kaya pag angat natin lahat, tayo ay magpa-party. Kuya! Tapos po, nung life before quarantine, hindi po kami naghahanap ng jowa. Ngayon po lockdown, naghahanap po kami. Charot. Totoo po, naghahanap po kaming lahat ng jowa. Maliban lang kay Kim. Yes, how about you, Kyla? Ako naman, kuya. Kaya sa inyo, kuya, syempre health din, family, future ko lalo. Ang dami ko ring mga plano na na-delay kasi pandemic. Sobrang laking pagbabago ng pandemic kasi para akong na-stop. Alam mo yun? Ang daming na-delay na plano ko na hindi natuloy. So, ang priorities ko talaga ngayon is yung future ko talaga. Aside sa health, sa family, sa mga kailangan ko pa, is yung future ko talaga. Work, school, yun yung mga priorities ko ngayon.
Even though sometimes, natatempt ako sa pag-aartista, ganyan. Sobrang laki din ng time na nasayang ko nun, nung kung ano-ano lang yung sinalihan ko. Pero yon, natuto naman ako na to choose your battles. Kasi ang dami ring time na nasasayang. So, kailangan mo talagang iset aside yung mga bagay na gusto mo, tapos i-prioritize yung mga mas kailangan mong gawin. Ayun lang, kuya. Oo, totoo naman yan. I think sa panahon ngayon, parang kung sa tingin natin, medyo na-delay yung mga goals natin. Eventually, ma-achieve pa rin natin siya at the right time. So, just wait for that right time, the perfect time. Yun siya. So, what is your quick advice para sa mga taong feeling down pa rin during this lockdown? Okay, so ang advice ko lang ngayon, ngayong may pandemic, syempre, always have faith in God. Always focus sa family, also sa career, and also sa future mo. And don't ever go astray. Sure, hindi. Always have faith. Yun lang. Yun ang advice ko. Ako naman, kuya, is yung verse na hindi ako banal, pero ito yung pinaka the best na may a-advise ko, kasi ito yung lagi kong inaalala tuwing nag-worry ako, especially ngayong pandemic na talagang mag-overthink ka sa lahat eh. Lahat na delayed, yung mga plans mo, ganyan. Nag-worry ka kung ma-achieve mo pa ba, kung mararating mo pa ba yun. So, ito yung best advice ko is yung Matthew 6:34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Naalala ko yung pastor namin noon, sabi niya, pag madalas daw ang pag-worry is a sin, kasi it means you're not trusting God sa mga bagay na nangyayari sa'yo. So every time na nag-worry ako, yun yung lagi kong iniisip na huwag ka na mag-worry, isurrender mo na lang lahat kay Lord. Yun lang, kuya. Yes, that's true. Trust the process and always trust God. So ayan, how about you naman, Queen June? Ano naman ang parang quick advice mo para sa mga taong feeling down? Everything has its own reason. So if you feel down, just deal with it. Just surrender it to God. Just pray every time. And never think about na you need to end your life. Just think na life is beautiful to discover about everything. And beautiful people, beautiful places, beautiful experience. So you just need to discover it. Yes, we are all beautiful. And syempre sa ating pinakamagandang babae dito, Kim. Ayun nga, my advice is that have faith lang sa universe. Kasi itong pandemic, hindi naman yung goals natin and dreams are parang titigil na or magkakat. It's just nakapause lang siya. Siguro for us to realize kung ano ba talaga yung dapat nating i-priority or our priorities dapat. Kasi 'di ba, before pandemic, puro tayo kalokohan, puro tayo gimmick, puro tayo kung ano-ano, ganun. And then nung nag-pandemic, it made us realize kung ano talaga yung dapat na i-prioritize natin. So, just look at every situation on the brighter side. Huwag tayo madadown na wala tayong work ngayon or mahina yung source of income natin, this and that, yung family natin, mga ganito, ganyan. Isipin natin yung brighter side ng netong pandemic. So, that's all. Yes, totoo naman yan. And ako naman siguro quick advice ko for everyone. During pandemic, lahat tayo ay parang nasa isang gulong. Minsan nasa baba, minsan nasa taas. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat tayo nakaranas ng pagsubok,
ngayong pandemic. And I think for me, we have to be very, very strong. And dyan masusukat yung faith natin kay God. Yun. Basta, for me, love, love, love. Mahalin natin ang bawat isa. That's all. Thank you again, everyone. And if you want to, guys, invite your supporters sa mga projects nyo, social media accounts, go ahead. This is your time to invite them. Let's start with Kyla. So, ayun po, you can follow me on or you can add me on Facebook and follow me on Kumu and Instagram, Kyla Padua. And yun, abangan nyo po ang mga upcoming collabs namin ni Kuya Mark at ang mga iba ko pa pong collab sa Kumu. Ayun po. Ayan. How about you, Bien? Okay, so guys, you can follow me at Instagram at Bien Grande and also Andre Grande kasi dalawa account ko sa Instagram. And also on Facebook, Bien Grande. Yan lang. And how about you, Queen June? You have a show, right? The Battle to the Top. So go ahead, invite them as well. So you can check me with my mentee at Battle to the Top Facebook page, and you can follow me at my TikTok, Kumu, and Instagram account at Queen June. And you can add me at Facebook at Junior Florta. Thank you. Yes. And how about you, Kim? So, ayun guys, let's be mutual on my Facebook and Instagram account. Yung Facebook ko is Kimmerlyn Dale and Instagram is at Kim Neville. That's KIMNEVELE. Kindly subscribe na lang din sa YouTube channel ko pero hindi ako active. Kimmerlyn Dale din and my OnlyFans account. Joke! Wala akong ganon. Yun lang guys. Tapos pala yung Gcash ko. Joke lang. Isang kalat ko na screen. Totoo ba? May OnlyFans ka? Ay, wala. Joke lang yun. Isama to sa Ay, card. guys, I was Bata po kidding. I was dito. kidding. Joke lang yun. Yes. Joke lang yun, guys. Okay lang kahit isama to. Pero joke lang, wala ko OnlyFans. Kung may makita kayong mukha ko dun, hindi ako yun. Pero nagulat ako. Pero nagulat ako na nakita ko yung commercial ad mo sa sa Facebook. Sabi ko, Kim, ikaw ba to? Nagdalawang isip pa ako. Alam ko nga nagbibiro ka sa group chat. Ayan, thank you everyone. Thank you guys for joining me on this episode. And if you like our podcast, you may follow me on my Instagram and Twitter. It's Mark the Hush. On TikTok, it's MarkTheHush02. And if you want to subscribe and follow and support this podcast, go ahead, follow and subscribe. And support this podcast at paypal.me/Christian G. Valencia. Thank you guys and stay safe. Bien, pagaling ka talaga and your family. Get to soon, Twinnie. Yes. And ingat kayo lahat guys and see you soon. Bye everyone. Yeah, see you. Thank you so much for having us, Kuya Mark. Thank you for having us, Thank Kuya. you.